Noong unang panahon, ang mundo ay pinamumunuan ng mga demonyo at ang sangkatauhan ay namuhay sa patuloy na pagdurusa. Hanggang sa isang araw ay may isang mahiwagang uri ng metal ang lumitaw na tinatawag bilang Dragon Iron. Ang metal na ito ay may kapangyarihang puksain ang masasamang demonyo. Kaya sinimulan ng mga mandirigma na gawin itong sandata upang lumaban. Ang mga mandirigmang ito ay nakilala bilang mga demon assassin na mga tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ang kwento ay tumalon pagkatapos ng maraming taon sa isang malalim at masukal na kagubatan. Dalawang magkapatid na babae ang nagtatago sa takot dahil tinutugis ng isang mabangis na demonyo na nagngangalang Wowo. Sa kasamaang palad ay napili nila ang pinakapangit na lugar para magtago. Sa itaas lang ito ng isang puno kaya natagpuan sila ni Wowo. Sinunggaban niya ang nakatatandang kapatid na babae at pinatay ito agad. Dahil sa takot ay tumakbo ang mas batang babae sa kabilang direksyon na desperado na makatakas. Ngunit si Wowo ay napakabilis at hindi nagtagal ay naabutan siya. Nang malapit na siyang mamatay ay dumating ang tatlong magkakapatid na demon assassin upang iligtas siya. Sila ay sinaluan na bunso, si Chuang na pangalawa sa kanila, at Tang Shi na panganay sa magkakapatid. Nang makita kung gaano kalakas ang mga demon assassin na ito, sinubukan ni Wowo na tumakas ngunit mabilis siyang hinabol ng magkakapatid at tinanggal ang kanyang ulo. Tumakbo ang nakaligtas na batang babae papunta sa gilid ng isang latian kung saan niya nasaksihan ang isang napakalaking labanan. Ilang dosenang mga demon assassin ang nakikipaglaban sa hari ng mga demonyo, isang malaking halimaw sa anyo ng isang malaking daga. Sa mabangis na labanang ito ay makikita natin ang magkakapatid kasama ang iba pang mga demon assassin kabilang ang kanilang master na si Shifu. Sinalakay nila ang hari ng demonyo mula sa lahat ng direksyon, ngunit nanatiling hindi naaapektuhan ang hari at mas lalong naging nakakatakot at naghagis pa ng mga bola ng apoy sa iba't ibang dako. Isa sa mga bola ng apoy na yun ay hindi sinasadyang lumipad patungo sa batang babae at agad itong napatay. Dahil napagtanto kung gaano kahirap patayin ang hari ng demonyo, nagpa siya ang mga demon assassin na gamitin ang kanilang huling paraan. Pinili nilang pasabugin ang kanilang sariling mga braso na gawa sa Dragon Iron gayunpaman. Ang katawan ng hari ng demonyo ay napakalakas kaya hindi siya napatay ng pagsabog na ito. Ngunit sa wakas ay nakagawa ang hari ng demonyo ng isang nakamamatay na pagkakamali, isiniwalat niya ang kanyang tunay na anyo mula sa loob ng kanyang napakalaking bibig. Sinamantala ni Tang Shi ang sandali, lumapit siya at pinutol ang tunay na katawan ng hari ng demonyo na agad nitong ikinamatay. Nang mamatay ang hari ng demonyo, unti-unting naglaho ang gintong panahon ng mga demon assassin. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makalimutan ng mga tao ang kanilang mga sakripisyo at ang mga demon assassin ay kinutya at minamaliit. Ang eksena ay muling nagpapatuloy pagkatapos ng ilang taon, ang tatlong magkakapatid ay hindi na nangangaso ng mga demonyo kundi nangingisda at nagbebenta na sila ngayon ng kanilang mga nahuli para lamang mabuhay. Hindi naging madali ang kanilang buhay dahil ang ibang mga mangingisda ay patuloy silang iniinsulto at minamaliit. Isang araw ang dalawang lokal na mangingisda ay pinag-iisipan sila ng masama nang dumating ang kanilang kaibigan na may dalang isang malaking garapon ng alak. Ipinaliwanag niya na isang babae sa palengke ang nagbigay nito sa kanya. Ang dalawa sa magkakaibigan ay agad na tinikman nito, at kalaunan ng pauwi na ang magkakapatid ay nakakita sila ng isang nakakakilabot na tanawin. Kinakain ng dalawa ang isa nilang kaibigan. Lumalabas na dahil ito sa alak kaya sila naging mababangis na demonyong isda. Dahil ang mga demonyong isda ay labis na agresibo, napilitan ang tatlong magkakapatid na agad na patayin ang mga ito. Pagkatapos ay naiwan ang magkakapatid sa gulat dahil malinaw na naroon pa rin ang mga demonyo kahit na pinatay na nila ang hari ng demonyo. Pag-uwi ng magkakapatid, nagulat ulit sila nang makitang nakahandusay sa loob ang isang demon assassin na nagngangalang Yuan at malubhang nasugatan. Sa oras na yun, mabilis na tumugon si Tang Shi at sinabihan ang kanyang nakababatang kapatid na dalhin si Yuan sa pagamutan bago pa mahuli ang lahat. Samantala sa ibang bahagi ng bayan, isang batang lalaki na nagngangalang Hanti ang nahuli sa pagnanakaw ng tinapay mula sa isang tindero at hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nahuli. Sumunod ay nagkaroon ng kaguluhan dahil aksidenteng nalantad ang tela na nakatakip kay Yuan, na nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang demon assassin. Habang itinutulak ng magkakapatid si Yuan ay agad silang pinagalitan ng mga kalapit na tao, sa panahong ito ay hindi na iginagalang ang mga demon assassin, minamaliit sila, kinatatakutan, at sinisisi sa mga nakaraang kaguluhan. Hindi na matiis ni Chuang na marinig ang pang-iinsulto kaya isiniwalat niya ang kanyang katayuan bilang isang demon assassin. Muntik pa niyang suntukin ang isa sa mga taga-nayon ngunit pinigilan siya ni Tang Shi bago pa mawala sa kontrol ang lahat.
Pagdating sa pagamutan ay nagulat si Tang Shi nang makilala ang bagong manggagamot, isang babaeng nagngangalang Xiaolu na walang iba kundi ang babaeng iniligtas nila noong unang panahon. Buhay pala siya kahit na pinaniniwalaang namatay siya sa atake ng apoy ng hari ng demonyo. Habang inaasikaso ni Xiaolu si Yuan, sinubukan ni Luan na ligawan ng isang nurse na walang kamalay-malay sa kaguluhan na nakapalibot sa kanila. Nang magising si Yuan ay ipinaliwanag niya ang katotohanan, iniimbestigahan niya ang isang kalapit na gawaan ng alak matapos na misteryosong mawala ang maraming sibilyan sa paligid. Habang nag-iimbestiga ay isang demonyo ang sumalakay sa kanya, naubos ang kanyang lakas at bago mamatay ay nagmakaawa siya kay Tang Shi na tugisin ang demonyo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang magkakapatid dahil lumabas sila upang pumunta sa pagawaan ng alak. Ngunit paglabas nila ay napapaligiran na sila ng mga sundalo mula sa kaharian ng Qin na pinamumunuan ni Wong Long. Dinala sila ng mga sundalo papunta sa lokal na pinuno, isang mahistrado ng distrito na nagngangalang Bagong. Nakarinig si Bagong ng mga reklamo mula sa mga tao ng bayan na nagsasabing tinangka ng magkakapatid na salakayin ang mga sibilyan sa palengke. Dahil hindi na pinararangalan o pinagkakatiwalaan ng mga demon assassin, inutusan ni Bagong si Wong Long na ikulong sila sa selda na nasa ilalim ng lupa. Sa loob ng selda, halos wala ng oras ang magkakapatid na kumilos dahil lumabas na ang isang nakakatakot na demonyong uod at sumugod sa kanila. Nang mukhang matatalo na ang lahat, biglang pinatay ang nilalang ng nakabalat kayong si Xiaolu. Pinalaya niya ang magkakapatid at sabay-sabay silang lumabas, dumiretso sila sa pagawaan ng alak ni Bagong upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kamakailang pag-atake ng demonyo. Kasabay nito ay palihim na nagbuhos ng alak ang isa sa mga gwardya sa bibig ng mga natutulog na manggagawa. Sa sandaling malunok nila ito ang kanilang mga katawan ay naging mga demonyong isda. Ang gwardya ay uminom din mula sa parehong garapon at naging demonyo. Samantala, pumasok si Xiaolu kasama ang magkakapatid sa silid ng pagawaan ng alak. Doon ay nagulat sila sa kanilang natagpuan, ang buong operasyon ay gumagawa ng alak na may halo ng dugo ng demonyo. Bago pa sila makapag-isip, nagsimulang lumitaw ang mga demonyong isda mula sa bawat sulok. Kumilos sina Luan at Chuang upang pigilan ang mga ito, habang si Tang Shi ay sumugod upang protektahan si Xiaolu mula sa isa pang paparating na demonyo na lumalabas na si Wowo. Habang papalapit si Wowo para pumatay, isiniwalat ni Xiaolu ang kanyang nakatago na kapangyarihan. Nagbago ang anyo ng kanyang katawan at naging espiritu ng sorrow, nagpakawala siya ng isang bugso ng lakas na nagtulak kay Wowo na umatras. Sinubukan niyang tumakas mula sa pagawaan ngunit hinarang siya ni Luan at Chuang at tuluyan siyang pinatay. Natigilan si Tang Shi nang matuklasan na si Xiaolu ay isang espiritu ng sorrow, sinubukan niya siyang tanungin kung paano ito nangyari ngunit napaiyak siya. Nang makita ito ay nakaramdam siya ng awa at hiniling sa kanya na bumalik sa kanyang anyong tao. Nang tuluyan nang mawala si Wowo, bumalik ang magkakapatid sa bayan at mainit silang sinalubong ni Bagong. Ginantimpalaan niya sila ng 5 kilo ng asukal ngunit may isang kapalit, hiniling niya na umalis agad sila sa lungsod. Tumanggi ang magkakapatid at iginiit ni Tang Shi na may mali sa nangyayari at may itinatago na maitim na plano si Bagong. Lumaki ang pagtatalo hanggang sa umalis ang magkakapatid. Pinili nilang manatili sa pagamutan kasama si Xiaolu para sa gabi. Sa kalaunan, habang malalim na may iniisip si Tang Shi, nakarinig siya ng isang tunog na nanggagaling sa banyo. Nang magmadali siyang pumasok ay natagpuan niya si Xiaolu sa banyo na natatakot sa isang malaking ahas sa tubig na dumulas sa banyera. Matapos tanggalin ni Tang Shi ang ahas, sa wakas ay sinabi ni Xiaolu ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na namatay nga siya noong inatake ng hari ng demonyo. Ang kanyang walang buhay na katawan ay nahulog sa isang lawa ng tubig na nagkataon na nadungisan ng dugo ng hari ng demonyo. Ang dugo ang bumuhay sa kanya, ngunit bilang isang espiritu ng sorrow. Inamin din niya na nagkaroon siya ng matinding paghanga sa kanya mula nang iligtas siya nito noong bata pa, ngunit hindi ito binibigyang pansin ni Tang Shi na agad na umalis. Samantala, sa tahanan ni Bagong ay nakilala niya ang isang misteryosong nilalang, nilaso ng estrangherong ito si Bagong na nag-iwan ng nabubulok na katawan nito mula sa loob. Nangako siya ng panlunas kung magtatagumpay siya sa pag-ubos sa mga natitirang demon assassin. Hindi nagtagal ay nabunyag ang katotohanan. Ang misteryosong nilalang na ito ay walang iba kundi ang kanilang master na si Shifu, at bukod pa riyan ay malalaman natin ang isang kuweba kung saan nananatili ang hari ng mga demonyo na nabubuhay pa pala. Sa ibang lugar, naglilinis si Tang Shi ng bahay nang mahuli niya ang isang magnanakaw na palihim na pumasok. Ang magnanakaw pala ay ang batang si Hanti na sa halip na tumakbo ay nagmakaawa kay Tang Shi na turuan siya kung paano pumatay ng mga demonyo.
Inamin din niya na minsan ay palihim siyang pumasok sa pribadong silid ni Bagong at aksidenteng natuklasan ang isang pugad ng demonyo na nakatago sa loob. Nang marinig ito, nagpa siya si Tang Shi na mag-imbestiga mismo. Pumasok siya ng palihim sa tirahan ni Bagong at natagpuan ang parehong lihim na silid na binanggit ng bata. Sa loob, natuklasan niya ang isang nakatago na kuweba na puno ng enerhiya ng demonyo. Ang pinaka-nakakagulat na natuklasan niya ay ang isang asul na perlas na pagmamay-ari ng kanyang master. Ang nag-iisang palatandaan na yun ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kasabay nito, ipinatawag ni Bagong si Chuang at pinakitunguhan ito ng kabaitan, inalok niya si Chuang ng posisyon bilang kanyang personal na bantay, na nangangakong igagalang siya bilang isang opisyal ng kaharian. Dahil natukso sa ideya na sa wakas ay makilala, tinanggap ni Chuang ang alok. Samantala, nakipagkita si Luan kay Ab na kanyang kasintahan, kakaiba ang kilos ng babae, pinipilit ang sarili sa kanya sa paraang hindi siya komportable. Hindi nagtagal ay biglang sumigaw ang babae, pumasok ang kanyang ama sa silid at kinaladkad si Luan palabas kung saan sinimulan siyang batuhin ng mga gulay ng mga taga-nayon. Labis na nalito si Luan dahil tunay siyang naniniwala na gusto siya ng babae. Dahil sa pakiramdam ng kahihiyan at pagtataksil, gumawa si Luan ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Ginawa ni Luan ang hindi tama upang patunayan na hindi niya kailanman intensyon na masaktan si Ab at tunay ang kanyang nararamdaman sa kanya. Nang hapon na yon, naglalakad si Chuang sa bayan nang matuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Luan na nakasabit sa bukas na lugar. Habang lumalapit siya ay pinaulanan siya ng palaso ng mga sundalong pinamumunuan ni Wong Long na agad siyang pinabagsak. Pagkatapos ay lumitaw si Bagong mula sa dilim at isiniwalat ang katotohanan. Ang buong pangyayaring ito ay ang kanyang plano upang tuluyang puksain ang mga demon assassin. Nang gabing yun ay natagpuan ni Tang Shi ang kanyang dalawang kapatid na walang malay sa gitna ng kalsada. Humihinga pa si Chuang kaya dinala siya ni Tang Shi diretso sa pagamutan ni Xiaolu, ngunit ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala para magamot. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Tang Shi na dalhin si Chuang sa nag-iisang tao na maaaring makapagligtas sa kanya na walang iba kundi ang kanilang master. Kinabukasan ay dinala ni Tang Shi at Xiaolu ang malubhang nasugatan na si Chuang sa punong himpilan ng demon assassin, isang nakatago na kuta sa loob ng isang bulkan. Pagdating nila doon ay inihiga si Chuang sa isang altar para magamot habang humarap naman si Tang Shi sa kanilang master. Iniharap niya sa kanya ang abo ni Luan. Pagkatapos ay inihagis sa paanan ni Shufu ang asul na perlas na natagpuan niya sa tahanan ni Bagong. Humingi siya ng paliwanag kung bakit napunta ang mahalagang perlas ng kanyang master sa mga kamay ng isang tiwaling opisyal. Sa wakas ay isiniwalat ni Shufu ang katotohanan, ang Dragon Iron na isinama sa mga bisig ng mga demon assassin ay may taglay na napakalakas na kapangyarihan. Isang kapangyarihang napakalakas na maaaring magdulot ng isang napakalaking digmaan habang naglalaban ang mga tao upang makontrol ito. Ang tanging paraan upang maiwasan ang hinaharap na yun ay ang patayin ng bawat demon assassin at burahin ang Dragon Iron sa mundo. Upang maisakatuparan ito, kumuha si Shifu ng mga tao na tulad ni Bagong at Ebi upang magpalaganap ng puot at kawalan ng tiwala sa mga demon assassin. Iniligtas pa niya ang katawan ng hari ng demonyo at ibinigay ito kay Bagong upang gamitin sa sarili niyang plano, dahil naniniwala si Shifu na ang pagpatay sa sarili niyang mga mandirigma ang tanging daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Nang marinig ang pag-amin na ito ay nagalit si Tang Shi, sinugod niya si Shifu at umatake ng may galit at pagdadalamhati. Hindi lumaban si Shifu at tinanggap ang pag-atake, sa kanyang huling hininga ay binalaan niya si Tang Shi na ang bato ng demonyo ay dapat masira, at ang sakripisyo ay kinakailangan para sa ikabubuti ng lahat. Habang nangyayari ito ay nanatili si Xiaolu sa tabi ni Chuang, at sa oras na yun ang demonyong galamay ni Bagong ay biglang lumabas mula sa katawan ni Chuang. Matagal na pala siyang sinasapian nito, naghihintay lang ng pagkakataong makapasok sa lungga ng bulkan at sumipsip ng enerhiya ng Dragon Iron. Inatake ng hari ng demonyo si Xiaolu at pinatumba, pagkatapos ay sumanib ito sa katawan ni Chuang na lumutang sa ere at pinilit na magbagong anyo. Mabilis na lumapit si Tang Shi at sinubukan na mapalaya ang kanyang kapatid. Ngunit si Chuang na ngayon ay kontrolado na ng hari ng demonyo ay lumaban pabalik. Pagkatapos ay nakumpleto na ang pagbabagong anyo at naging isang malaking nilalang. Lumabas ito patungo sa lungsod at nagpalabas ng mga bolang apoy na nagliyab sa mga kapitbahayan at nagbigay ng kaguluhan sa mga tao. Sinubukan ng mga sundalo ni Bagong na lumaban gamit ang mga palaso, ngunit walang naging epektibo. Dahil sa takot ay kinausap ni Bagong ang hari ng demonyo, ipinaalala niya sa kanya ang kanilang kasunduan na protektahan ang isa't isa.
Ngunit hindi tinutupad ng mga demonyo ang mga pangako, sa halip ay agad siyang hinarap ng hari ng demonyo at pinatay siya ng walang pag-aalinlangan. Ilang sandali pa ay dumating si Tang Shi sa nasusunog na lungsod at tumungo sa likod ng malaking halimaw, determinadong palayain si Chuang mula sa kontrol ng hari ng demonyo. Ngunit tinabig lang siya ng demonyo gamit ang isang malakas na suntok, dahilan para bumagsak siya sa isang tabi. Samantala natuklasan ni Ab na si Wong Long ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas habang nagbabalat kayo bilang isang demon assassin. Ang kasinungalingan na yon ang nagpasiklab ng kanyang galit sa mga demon assassin sa buong panahon na ito. Ngayon ay nauunawaan na niya ang katotohanan, labis siyang nakukonsensya sa pagkamatay ni Luan. Ngunit bago pa niya ito maproseso ay tinusok siya ng patalim ni Wong Long, gamit ang kanyang huling lakas ay nagawa niyang gumanti. Kinuha niya ang kanyang hairpin at itinusok sa leeg ni Wong Long na agad niyang ikinamatay. Pagbalik sa lungsod, patuloy na nagdudulot ng kaguluhan ang malaking nilalang ngunit hindi pa rito natatapos ang laban. Nakatago sa gitna ng mga natatakot na karamihan ang mga demon assassin na naghihintay ng pagkakataon upang umatake, kabilang na ang nagtitinda ng tinapay na si Su. Isa-isang sumugod ang mga natitirang demon assassin, umakyat sila sa katawan ng malaking nilalang na determinadong pigilan ito. Ngunit walang nagawa ang kanilang mga pag-atake, ang bawat isa ay nahulog sa matinding kapangyarihan ng hari ng demonyo. Kasabay nito, si Tang Shi na namatay na ay muling binuhay ni Xiao Lu sa pamamagitan ng paglalagay ng Dragon Iron sa kanyang katawan at paglipat ng kanyang espiritual na enerhiya. Sa sandaling matuklasan ni Tang Shi ang sakripisyo ni Xiao Lu ay muli siyang tumayo ng may panibagong lakas. Tumungo siyang muli sa hari ng demonyo at lumipad diretso sa likuran nito. Alam niyang iisa lamang ang paraan para wakasan ito, para mapatay ang hari ng demonyo ay kailangan niyang patayin si Chuang. Mabigat ang loob na sumugod si Tang Shi, bumagsak ang hari ng demonyo at sa wakas ay natalo ito. Nang makitang nagtagumpay si Tang Shi, ang mga tao sa bayan na dating nagagalit sa mga demon assassin ay nagsaya para sa kanya. Ang kanilang puot ay nauwi sa pasasalamat nang makilala nila ang sakripisyong ginawa ng mga mandirigmang ito. Pagkalipas ng ilang araw ay bumalik si Tang Shi sa punong himpilan ng demon assassin, naglakad siya sa walang laman na bulwagan at inaalala ang bawat kaibigan na nawala sa kanya. Nagtapos ang kwento nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. Ang malumanay na boses ni Xiao Lu na tinatawag siya sa huling pagkakataon. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!